Breaking news, sa haba ng panahon ng digmaan sa Middle East, sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Israel at ng Hezbollah, Israel at ng Houthi, normal na lang na marinig natin ang Triple H. Ito yung Hamas, Houthis at Hezbollah na kumakalaban sa Israel at sinusuportahan ng Iran. Sa pagdaan ng maraming buwan, ang akala natin ay tuluyan ng matatahimik ang Syria. Pero kahapon lamang umalingaw-ngaw ang isang mainit na balita sapagkat meron na naman palang bagong militanteng grupo ang Iran na ipinuwesto sa Syria at ito ay ginawa upang kalabanin ang Israel, United States of America, Turkey at ang malubha mga kaibigan, maging ang bagong gobyerno ng Syria ang punteriya nito. Problema ito ngayon ng United States of America at ng Israel. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay April 10, 2025. Isa na namang napakainit na balita at napakabago ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa bagong militanteng grupo sa Syria na sinusuportahan ng Iran. Ayon sa ulat, ito ay pinondohan ng Iran at ang tanging purpose ay upang kalabanin ang United States of America, ang Israel, maging ang Turkey at ang pinakamalubha sa lahat ay gibain ang bagong gobyerno ng Syria. Ang video na inyong nakikita ay ang kasalukuyang sitwasyon ng Damascus, capital city ng Syria. Gibang-giba ito dahil sa nagdaang giyera sa pagitan ng puwersa ni Bashar al-Assad at sa puwersa ni Ahmed al-Sharaa o si al-Julani na siya ngayong presidente ng bansang ito. Halos araw-araw ay ating naririnig sa mga balita ang pangalang Hamas, Hezbollah at Houthi. Alam na rin natin na ang mga grupong ito ay sinusuportahan ng Iran at ang mga militanteng grupong ito ang kanilang pakay ay upang sirain ang Israel. Pero lingid sa kaalaman ng karamihan, marahil ay ngayon mo lang ito narinig sapagkat merong grupo ngayon sa Syria na pinangalan ng Uli Albas. Mismong tagapagbalita ng Iran ang nag-ulat ng balitang ito. Ayon sa ulat ng Iran International, tinawag ang grupong itong IRFS or Islamic Resistance Front in Syria. Kapansin-pansin din ang pangalan nito mga kaibigan, IRFS, at sa Iran naman, IRGC. Kapansin-pansin din ang watawat ng ginagamit ng grupong ito dahil may mga simbolismo ito na ginagamit din ng puwersa ng Iran. Lalong-lalo na mga kaibigan, ang armas. Ayon sa ulat ng Newsweek, ang grupong ito ay nakaposisyon na sa Syria. Palaisipan naman kung bakit nagkaposisyon ito sa Syria, gayong ang bagong presidente nito na si Ahmed al-Sharaa ay kontra sa pamunuan ng Iran o ni Ayatollah Ali Khamenei. Marami ang mga nagsasabi, marahil baka meron pang koneksyon si Bashar al-Assad na nasa loob mismo ng Syria. At ang pangalawang reason, baka naman mismong si Ahmed al-Sharaa ay umanib na rin kay Ayatollah Khamenei na supreme leader ng Iran. Ipinaliwanag ng Newsweek ang kahulugan ng Uli Albas. Nangangahulugan itong Professors of Might. Tinawag nila ang kanilang sarili na Axis of Resistance laban sa Axis of Global Evil at tinutukoy nito ang United States of America at ang mga galamay nito gaya ng Israel at iba pang mga allied countries. Ayon sa pamunuan ng Uli Albas, kinokontra nito ang pag-uukupa ng Turkey at ng Israel sa kanilang bansa. At wala raw ibang dapat sisihin dito kundi ang United States of America. Maiintindihan daw nila na umuukupa ng lugar ang Turkey at Israel
Pero ang pasimuno lang talaga nito ay ang United States of America dahil ayon sa grupong Uli al-Bas, ang Israel at Turkey kapwa naman mga alyado ng United States of America. Ibig sabihin, tanging Amerika pa rin ang makikinabang sa lupain ng Syria. Medyo may kaguluhan ang pahayag ng mga militanteng grupong ito dahil sa kabilang dako, tila pinupuri nito ang Israel at ang Turkey. Pero sa bandang huli, sinisiraan ito dahil sa kanilang pag-a-affiliate sa United States of America. Ayon sa grupong ito, marami na rin daw beses na kanilang inatake ang puwersa ng Israel. Kaya lang, hindi sila naglabas ng ebidensya kung talagang nagsagawa sila ng pag-atake sa Israel. Ayon sa pamunuan ng Uli al-Bas, sila raw ay faith-based. Sila ay revolutionary, nationalist movement with Arab nationalist at wala raw silang any affiliation sa lahat ng mga militanteng grupo na nasa Syria. Pero isa lang ang malinaw, ayaw na ayaw nila ang bagong nakaupong presidente ngayon ng Syria. Ibig sabihin mga kaibigan, isa ito sa kanilang kakalabanin. Sa ngayon ay wala pang pinapalabas na opisyal na pahayag ang pamunuan ng Iran tungkol sa mga militanteng grupong ito na nasa Syria, maliban sa kanilang paghamon sa kanilang tinatawag na Zionist entity or Israel. Pero maraming mga eksperto ang naniniwala na ang grupong ito ay matagal nang inireserve ng Iran. Kasama nito si Bashar al-Assad na dating pangulo ng Syria. Pero ang nakapagtataka, kung matagal na itong inihanda ni Bashar al-Assad at ng Iran, bakit ngayon lang ito lumabas? Bakit hindi nito nagawang ipagtanggol ang kanilang alyado na si Bashar al-Assad? Ayon sa mga expert, dahil sa mga information na ibinigay ng grupong ito, tila nako-connected ito sa mga resistance na nasa Iraq at ng Hezbollah sapagkat ang kanilang mga logo at ang kanilang mga bandila ay magkakaparehas lamang. Ayon sa mga eksperto na nasa Washington, dahil sa kanilang paglantad, maaaring sila ngayon ang pinag-aaralan ng puwersa ni Ahmed al-Sharaa. Of course, hindi papayag itong si Ahmed al-Sharaa na merong manggulo sa kanyang gobyerno. At ang matindi mga kaibigan, bold sila na kanilang kakalabanin ang Israel, ang Turkey at United States of America. Nangangahulugan ito mga kaibigan na pag-aaralan din sila ng mga nasabing mga bansa. In short, medyo delikado ngayon ang kanilang sitwasyon. Yan ay ayon sa Washington experts. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At kung gusto mo ang ganitong mga content para maging updated ka, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito at huwag ring kalimutang mag-like sapagkat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. At maraming salamat sa panunood sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. At sa Israel, shout out sa inyong lahat. Sa Saudi Arabia, UAE at sa iba't ibang panig ng mundo, sa ating mga subscribers, bashers, silent viewers at members. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!